So once again po, good morning. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos. Tayo po ulit nagkasama-sama, nagkatibay ito po Sunday, ng month of April. So sige, mga 10 years old. O ba? Ay na po kayo sa Sunday School. Ayan. Sama daw siya, sama yung ano. May Mayla. Sige. Si Jenny yan. Pwede ko lapit na lang mga konti. Ayan, lapit na lang. Mas malong. So yun po. So once again po, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at pagkat tayo pumalik nagkasama-sama. Amen po ba? Amen ba mga men? Parang walang boses yung men ha. Amen ba mga men? Amen! So hindi ko pong bawasan, tayo po tayo po dito. Dahil hindi ko tayo nag-pray. Sa po natin ang mga Bible sa book of Luke. Luke chapter 19. Sister operator. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Basahin po natin itong Luke chapter 15. Basahin po natin sa salita ng verse number 11 to verse number 32. Opo, kaya po natin ginagawa. Basahin po natin sa salita. Sabi po sa Luke chapter 11 verse number 32 verse 11, sabi ko na ba ng sulat, and he said, a certain man had 2 sons. Verse number 2, kayo po, begin. Verse number 13, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there was wasted his substance with righteous living. Verse 14, begin. Verse number 15, and he said, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Verse 16, kayo po, begin. Verse number 17, and when he came to himself, he prayed. He said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, begin. Verse number 19, and I'm no more worthy to be called thy sons. Make me as one of thy hired servants. Verse 20, begin. And verse number 21, sabay-sabay po tayo, ready, begin. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am not worthy to be called thy son. Pray po sa ita ng Diyos, tayo po lahat ayun po, tayo po manalangin. Let's pray, manaming Diyos, ikila sa lahat. Kami po, Diyos, ay po po nagpapasalamat. Maraming salamat sa mga pagkakataon at pinagkalit po sa mga po ng bawat isa. Na kami pinandito, pagpatuloy po namin kayong parangalan, ay taas at maluwalhati sa ating mga buhay. Maraming po salamat po, Diyos, at mga salita po ninyo na po nabasa ay ipapulay-pulayan po yung bawat isa ay mahamin po sa inyong mga salita, lalo na po sa ating mga bisita, na maunawaan po, Diyos, sa buhay po namin. Kung ano po ba po siya pong gawin o plano pa po ninyo, O Diyos, na namin po magawa sa inyong mga buhay. Dalangin po, O Diyos, maging pakalakasan po namin po sa inyong mga salita na namin po pagpulay-pulayan sa umaga po ito, na namin nagdalangin sa ating Banting Espiritu ang pumilos po sa inyong kalagitnaan. Kaya po magbalari po sa mga Sunday School sa kanilang murang edad ay patuloy na mahubog po sa inyong pong pagdalilingkod po, O Diyos, sa inyong pong harapan. Kaya po madakila. Kaya po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again, good morning. Kaya nagpapasalamat sa Diyos at tayo po rin nagkasama-sama, nagtatipon sa isang layunin para patuloy po natin paglingkuran ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dapat maraming salamat sa ating mga bisita kay Sister Mayla. Po, maraming salamat. First time visitor po natin. Kay Brother Brian at kay Brother Gemma. Brother Gemma po sa umaga po ito. Po, at tayo nagpapasalamat sapagkat nandito na po tayo sa month of April. Po, April 9, ha? Parang kabilis lang ng panahon. Ngayon, parang kailan natin sineselebrate yung month of January, February, March, and April na. Po, sa susunod yan, baka June na. Di ba? Yung mga estudyante hanggang April, ano na lang ata sila? April 15.
yung pag-aaral. Tapos pasukan na naman. So, napansin po natin mga kapatid, napakabilis lang po ng mga panahon. Kaya sabi ng Diyos, sa bawat mga sandali, sa bawat mga panahon sa ating buhay, na dapat huwag tayong mawala sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung hindi dapat ang tao, habang tumatagal o hanggang siya nabubuhay, kailangan siya maglingkod sa Diyos. In spite kung ano man po ang ating edad, amen? Hindi pwede sabihin ng bata, Pastor, bata pa lang ako, saka na lang ako maglilingkod. Hindi po. Pastor, ako'y matanda na. Yung mga bata nila, siya na lang yung magsisimba, siya na lang yung maglilingkod. Hindi po. Habang tayo buhay, na dapat magkaroon tayo ng paglilingkod sa Diyos. Tayong lahat ng tao, bagamat gaano kabisi ang mundo, bagamat maraming mga okasyon, na pinupuntahan ng mga tao, pero dapat, huwag natin kakaligtain yung oras para sa Diyos. Sapagkat yung oras para sa Panginoon yung binigay para sa Diyos, hindi kakalimutan ng Diyos. Yun po yung pinaka-the best na oras. Yun po yung pinakamahalagang oras. Bakit? Kasi ang oras po ito ay ilalagak po natin, ibibigay natin para sa ating Panginoon. Kagaya po ng ating nabasa mga kapatid in the book of Luke chapter 15 and verse number 11. Alam ko po, karamihan sa atin, alam natin yung story ito. Sa mga kabataan, sa aming mga bisita, gusto ko i-emphasize ko sa umaga po dito mga kapatid, yung ba tinatawag natin the prodigal son. Pag sinabi natin prodigal son, yung bang mayabang na anak, sabihin natin mga pasaway na anak, o sabihin natin mga kapatid na kaya dalawang kapampangan, alam mo itong anak eh. Di ba? Yung ibig sabihin, minsan nagiging matigas ang ulo. Kaya nga dito pasinin natin, nasabi niya mga kapatid, meron isang mayamang tao na meron siyang dalawang anak. Pasinin po natin mga kapatid, sometimes ito rin ang ating buhay. In this parable, it talks about a father who generously divided his estate between his two sons. So meron kaganapan po dito mga kapatid, pasinin po natin the request. There is a request, the young man. Ano yung request niya? Verse number 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of that goods that fallen to me. And he divided unto them his living. The younger son, impatient and eager for independence, demands his inheritance from his father before his time. Kung anong request ng anak, na gusto niyang lumaya, gusto niyang makawala sa poder ng kanyang magulang. Kaya bata pa lamang siya mga kapatid, buhay pa yung tatay niya, kinuha niya na yung kanyang mana. Kasi gusto niyang mabuhay mag-isa. Isilit tayo bilang mga tao, ganun ang gusto natin. Ayaw natin na may pinapakialaman tayo. Tama po ba? Ang gusto natin tayo nasusunod. Ayaw natin sa buhay natin tayo pinamawalan. Tama po ba? Gusto natin, buhay natin to, akong masusunod. Kaya maraming mga tao sila'y kumakawala. Tama ba? Gusto nating lumaya. Gusto nating lumipad. Gusto nating pumasyal. Tama ba? Kaya ito po yung request ng taong ito mga kapatid. Kinuha niya yung kanyang mana, dahil mabait yung magulang, ang sabi niya, mga kapatid, ibinigay niya kung ano ang nararapat sa kanyang anak. Kaya ano po nangyari mga kapatid, the departure. The father, complying with his son's request, divide his property and the younger son with a share in his hand and set off a distant land. Anong ginawa mga kapatid? Verse number 13. Ano sabi sa verse number 13? And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living. Ito ginawa ng bata. Ito ginawa ng anak. Na siya ay sabi niya mga kapatid, hiningi yung kanyang mana. Ayaw niyang pinagbabawalan. Ayaw niya mga kapatid na siya yung masusunod sa kanyang sariling buhay. Kaya siya po yung nagpakalayo. Pinuha. Kaya ano nangyari dyan mga kapatid? Dala-dala yung kanyang pera. At sasabi dyan mga kapatid, siya po ay napaka-sarap. And they wasted his substance with righteous living. Mas namin ng righteous living mga kapatid, nagpakasasa. Sa masayang buhay. Ano yung masayang buhay? Gumagastos lang ng gumagastos. Bili ng bili. Libre ng libre. Tapos pasyal ng pasyal. Marami siyang kaibigan. Bakit? Kasi meron siyang pera. Marami siyang kaibigan. Bakit? Kasi marami silang nahihingi sa kanya. Tama po ba? Marami siyang kaibigan. Nung pagpunta niya doon sa lugar na yun, mga kapatid, para siyang star. Para siyang artista. Kasi marami siyang pera eh. Meron siyang mga sisi. Maganda ang kanyang pananamit.
Tapos marami siyang pera. Yun nga, lagi siya naglilibre. Nga po, ang ginawa dito mga kapatid, the squandering. In this new land, the younger son indulges of life of pleasure and extravagance, squandering his inheritance on reckless and spending and wild living. Nga po, ang ginawa ng batang ito mga kapatid, siya po ay sabi natin nagwaldas. The word is squandering, nagwaldas. Nga po, kasi nga nakita niya, marami siyang pera. Makita niya mga kapatid, wala na yung tatay niya. Hindi na siya babawalan. Tao ba? Gagawin niya na kung anong gusto niya. Lumaya siya. Nga po, at siya'y nagpakasasa. Ano po yung nangyari mga kapatid? Araw at gabi. Nga po, siya ay sabihin natin nagwawaldas ng pera. Alam naman natin ang kasabihan, kahit gaano pa kalaki yung karami ng kayamanan mo kung labas lang ng labas. Diba? Mauubos, tama ba? Tama? Isa marami mga tao, akala nila marami silang pera. Nga po, pero kapag ginamit mo na yan, winaldas mo na yan, walang papasok, lagi na lang gastos, lagi na lang palabas, mauubos. Kaya ano po nangyari mga kapatid, nung una masaya itong batang ito, sapagkat ka malayo na siya sa kanya, magulang. Wala nagbabawal sa kanya. Ang nasusunod, sariling gusto niya. Nung una, masaya siya. Pero dumating po yung punto mga kapatid, siya po ay nagutom. Siya po ay nawala ng mga bagay na lahat sa kanya. The hardship, mga kapatid, verse number 14, the hardship. When his money runs out, a famine strikes the land, leaving him destitute and hungry. No po, sabi po din mga kapatid, and when he had spent all, ano niya na, nawaldas niya na, yung kanyang dala-dala, yung kanyang pera, yung kanyang kayamanan, naubos na. No po, dahil sa bisyo, dahil sa pagpapakasarap, dahil sa mga bagay na gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Ano pong nangyari mga kapatid? And there arose a mighty famine in that land. Dumating po yung time, naging taggutom. Naging mahirap ang buhay. No po, at ang sabi niya mga kapatid, and he began to be in want. Nagsimula siya na nangailangan. Nagsimula siya mga kapatid na nung mayroon siya mga bagay na kailangan mong bilhin pa, kaso wala na siya pera. Yung mga alahas niya, nawala pa isa-isa. Yung maganda niyang damit, nawala. Napalitan. Kasi bakit? Kinuha. Nung una, marami siyang kaibigan. Unti-unti siyang humiwalay sa kanya. Bakit? Kasi wala na silang mahingi. Hindi na sila malibre. Di ba ba? Ano pa nangyari mga kapatid? Nangailangan ngayon siya. No po, the hardship. And then there is the despair. Forced to work in a swine herd. He is so desperate that he envies the food and the pigs that are eating. No po, verse number 15. Ano po sabi dyan mga kapatid? Verse 15. Sabi dyan, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the field to feed swine. Na po, para lamang siya mabuhay, para lamang mabili niya ang kanyang pangailangan, para lamang siya makakain. Ano nangyari ito mga kapatid? Dahil nawala siya na lahat ng kanyang pera, mga ari-arian, simula siya nagtrabaho. Ano yung trabaho niya? Nagpapakain sa piggery, sa poultry. Na po, at dumating po yung time mga kapatid, sabi dyan sa verse number 16, verse number 16, na po sabi dyan, and he would fain, na po, and he would fain have filled with his belly, with the husk, and the swine did eat, and no man gave unto him. Do you imagine? So, nangyari dito mga kapatid, nagkaroon po siya ng kahirapan, nandun na, nahihilo-hilo na siya sa kanyang pagtatrabaho, nahihilo-hilo na siya mga kapatid dahil sa kanyang gutom, nagpapakain siya doon sa mga baboy. Na po, at dumating po yung time mga kapatid, walang tao ang nagbigay sa kanya. Could you imagine? Nung una, binibigyan siya, binibigyan ng mga tao, binibigyan yung mga kaibigan niya, bigay ng bigay. Pero nung siya'y nangailangan, wala na nagbigay sa kanya. Ano yung pinakita ito mga kapatid? Pinakita yung realidad ng tao. Ano yung realidad ng tao? Nagbibigay ngayon, darating tayo, baka di ka bigyan. Kasi bakit? Humanly speaking, ang tao po ay maramot. Ang gusto ng tao, laging pakinabang. Ang gusto ng tao, laging meron siya nakukuha. Pero sabi ng Diyos, I tell you, sabi ng Panginoon, ang pwede na makasigurado sa atin ay ang Panginoon. Kaya na po nangyari mga kapatid. Na po, verse number 17. Sabi po sa verse number 17, and when he came to himself, na po, ito na nangyari. Na po, sabi dito mga kapatid, the realization
nagkaroon po siya ng self-realization. Napag-isip niya sa kanyang sarili. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my fathers have bread? Enough to spare, and I perish with hunger." Naalala niya yung kalagayan niya nung kasama niya ang kanyang tatay. Na po, nung kasama niya ang kanyang magulang. Dapat mga katulong nila, nakakakain ng maayos. Pero ngayon nasabi niya, ngayon nandito ako sa kalagayan kong ito. Di ba? Ang tanong mga kapatid, bakit siya dumating sa kalagayan na wala na siya makain? Bakit po dumating doon? Dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Dahil ayaw niyang makinig. Tama? Ayaw niya na binabawalan. Ayaw niya yung pinagsasabihan. Na po, tapos ano ginawa niya? Nagpakasarap siya. Nakakala niya yung kayamanan niya hindi na mauubos. Pero sabi ng Diyos mga kapatid, dahil siya malayo sa kanyang magulang, sa oras ba ng pangangailangan, agad ba siya matutulungan? Hindi po. Na po, ayan na po nangyari mga kapatid. Nagkaroon po siya ng desisyon. Mga kapatid, sabi niya dito, na po, the return. He resolves to return to his father humbly, asking to be treated as a servant rather than a son. Sabi sa verse number 18, "And I will arise." Ito na po, nagkaroon siya ng kaisipan. Babalik ulit ako sa aking magulang. Na po, di na ako babalik doon bilang isang anak. Kung hindi ako ay babalik na lang bilang isang katulong. Dahil napakalaki na nagawa kong kasalanan sa aking tatay. Na po, isinit nga mga kapatid, nung siya'y bumalik. Nung siya'y bumalik mga kapatid, nakayuko lang siya, nakayuko lang. Na po, pero alam niyo ba yung magulang, yung tatay niya, nung umalis yung kanyang anak, malungkot siya. Lagi niyang hinihintay yung kanyang anak. Kaya nung nakita niya mga kapatid, naglalakad yung kanyang anak, pauwi, pabalik sa kanya, yung tatay, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi yung kanyang anak, na umalis, muling bumalik. Na po, ano po nangyari mga kapatid, nakayuko yung bata, umiiyak, na po, hiyang-hiya sa kanyang sarili. Bakit? Kasi alam niya meron siyang pagkakamali sa kanyang magulang. Na po, so ngayon sabi niya, umiiyak, tay, hindi na ako karapat-dapat na maging anak, sapagkat malaki ang aking nagawang kasalanan sa iyo. Bumalik na lang ako dito, gawin mo na lang ako trabahador. Pero ano sabi ng magulang? There is a celebration of the father. Na po, nasabi niya, tuwang-tuwa yung kanyang tatay. Na po, the father throws a feast to celebrate the son's return, demonstrating his unwavering love and forgiveness. There is a celebration to the father. Why? Because his son returned. Yung kanyang anak, bumalik. Yung kanyang anak, lumapit ulit sa kanya. Kaya tuwang-tuwa ang magulang. Na po, so mga kapatid, ano po yung gusto kong i-emphasize ito mga kapatid? Sa buhay po natin. Alam niyo po ba yung anak? Yung anak dito tayo eh. Amen ba mga men? Amen. Minsan ayaw natin binabuwalan. Tama ba, Brian? Mark? Tama? Gusto natin tayo na susunod sa ating mga sarili. Tama ba, brother? Marvin? Nakakalimutan ko na eh. Brother Marvin? Gusto natin, ayaw natin na binabuwalan eh. Di ba, Patricia? Gusto natin, tayo lang kayo basta naglilipot. Nakakilakad! Saan mapagpad? Diba? Ginagawa natin ang gusto natin. Diba? Tapos minsan kailan, inaanap ka ng tatay ko. Kaya yung anak ko, hindi pa uwi. Diba? Diba? Alam niyo may mga magulang, every time na wala yung kanilang mga anak sa kanilang tirahan, hinahanap sila. Pero yung anak, walang pakialam. Diba? Basta lang naglilibot, kasama yung barkada, basta kasama yung mga kaibigan. Sige, bala ni mama ako, bala na yun, kang matinay kang kakapagtun ka na ako. Imagine. Minsan, nagagalit pa tayo, mama ako na eh, ako na, pantunan na ako po. Diba? Diba minsan lumalabas sa bibig natin? Mama, pantunan na ako, pantunan. Nanap ako na hinahanap ng nanay ko. Alam niyo ba yung nawawalang manok? Di ba yung manok kapag hindi nakauwi, hinahanap? Tama ba? Tama? Yung manok, yung mga alagang hayop, kapag hindi nakauwi ng oras yan, mga kapatid, hinahanap yan. Kasi bakit? Kasi baka pinatay na ng kapitbahay. Ginawag tinola. Ginawag adobo. Di ba? Yung mga balahibo, isinako. Di ba? Hinahanap. Could you imagine? Ano pong gusto kong i-emphasize ng mga kapatid? Kung ang yung mga manok, yung mga alagang hayop, pag hindi nakauwi, hinahanap, ikaw pa kaya?
Tama, naiintindihan niyo ba mga anak? Yun na, minsan nga aso lang eh. Di ba, Mark? Aso lang yung nakawala, hanapin. Tama, nakalabas yung aso eh. Hindi nakauwi. No? Hanapin yung aso. Aso lang yun ha. Ikaw pa kayang tao? Ikaw pa kayang anak? Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, every time na kayo wala sa tahanan, hinahanap kayo ng mga magulang. Tama mo, Brad? Ano sa pangalan mo, Brad? Ha? Jan Lloyd? Di ba? Jan Lloyd? Di ba? Patsiyala ka pa ito na nakamama mo? Di ba? Di ba? Hinahanap. Di ba? Magtaka ka. Oh, mga bata. Magtaka kayo kapag nawala kayo, hindi kayo hinahanap. Di ba? Kapag hindi kayo hinahanap, ang ibig sabihin, walang pakialam ang inyong mga magulang. Di ba? Kaya nga kayo hinahanap kasi mahal kayo. Kaya nga kayo hinahanap kasi mas mahalaga pa kayo sa mga hayop. Kahit minsan ugaling kayong hayop. Di ba? Kahit minsan matigas ang ating ulo. Tama ba, Kayla? Patricia? Tama? Lagi na lang tumatakas. Di ba? Marami mga kabataan gano'n. Ayaw na pag-uutusan. Ayaw na binabawalan. Kaya na nangyari? Umaalis. Pero kapag nasaktan, kunwari pinagtripan. Di ba? Ay, mama ko! Di ba? Una, nakayabang eh. Di ba? Unang-una, yun, ba? Siga. Pero sa oras ng pangangailangan, sa oras ng aberya, o kaya nilalagdag ka, o kaya nagkasakit ka, o kaya melyo ka, di ba, mama ko? Di ba? Balo na kakayapan ito ng mama mo, nakakalawot. Di ba? Di ka matutulungan. Kaya alam niyo ba mga kapatid, spiritually speaking, ganoon din tayo sa Diyos. Minsan, sa ating buhay, tayo umaalis na kasama ang Panginoon. Umaalis tayo sa Panginoon, kagaya sa simbahan. Minsan, umaalis tayo sa church. Diba? Hindi tayo nag-church. Ako, nang sabi ng Panginoon, nasan ka yung anak ko? Diba? Sabi niya, magsisimba siya. Ang sabi niya, paglilingkuran niya ako. Diba? Alam niyo ba, every Sunday ang Diyos, hinahanap tayo. Hinahanap tayo ng Diyos kasi bakit? Kasi yung posisyon natin o yung lugar natin dapat, paglinggo, nasaan tayo? Sa simbahan. Tama ba? Parang ano lang yan eh, oras ng kainan. Diba mamangana? Balo na ng itik. Ng itik, kako kamay. Lumapit na laran eh. Kasi bakit? Balo din itong oras. Tama? Oras na para kumain, lalapit siya. Ganun din tayo mga kapatid. Na po may oras, may araw na para sa Diyos. Na dapat ang mananampalataya ay nandun siya para maglingkod sa Panginoon. Pero minsan, marami man pa siya na wala pagdating ng lingkod. Di ba nga? Pinag-aralan natin na Sunday, yung mga tao marami siyang excuse. Marami siyang dahilan. Marami siyang ginagawang mga dahilan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan tanggalin natin yung mga dahilan. Sapagkat sa lahat ng mga excuses na yan, ang Diyos meron po siyang katugunan. Na po, minsan dinadahilan din natin may karamdaman tayo. Yes, mahirap yung may karamdaman. Pastor, di ko kung sinasakit niya yung pasimbo. Sabi nga ng Panginoon, yun nga eh. May karamdaman ka, mas lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Mas lalo ka dapat manalangin. Mas lalo ka dapat maglingkod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, kailangan mo ang Diyos na bigyan ka ng kagalingan. Na po, kaya sabi ng Diyos, mapatay sa ating pinag-aaralan, kagaya ng isang anak, na po maraming mga Kristyano na sila'y gusto nilang makawala sa Diyos. Gusto nilang gawin ang kanilang sariling gawin. Na po, gusto nilang magpapasasa sa kasalanan. Gusto nilang nandun sila, mga kapatid, na hindi sila pinakawalan. At take note, mga kapatid, bakit maraming mga tao ayaw nilang magsimba? Natingin nyo, bakit kaya? Karamihan ng mga tao ayaw nila magsimba. Sabi din, yung kung isa simba kasi simbahan, bawalan na ako eh. Di ba? Pati sinimba ako, na ako makapag-bisyo. Di ba? Kapag nagsimba ako, di ba? Maraming ibabawal. Alam niyo ba, isa lang yung bawal? Na po ba? Ano po yung bawal? Gumawa ng kasalanan. Isa lamang ang bawal eh. Kami po bilang mga pastor, isa lang ang binabawalan po namin. Bawal tayo gumawa ng kasalanan. Magpakabanal tayo, umiwas tayo sa gawang mali. Magpakabuti tayo, bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Na po, ngayon, kamukha po yan, April. Anong isa-celebrate na tao? Anong tradisyon ng tao? Semana Santa. Di ba? Nini na naman, daka na naman maging mabait.
Di ba? Pag April, kapag sa bitawang pag Semana Santa. Di ba? Akala nila ganun lang. No po, but kung imagine, kung papasin ng mga tao, alam niyo naman may Kristo nagsakripisyo. Alam niyo may Kristo nagpasam. Alam niyo may Kristong napako si Pao ng krus. Pero ang tao, hindi niya pa rin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Alin kaisipan niya, ay, pupunta ako sa bawat mga simbahan para mabawasan ang kasalanan ko. Paano mababawasan ang kasalanan natin? Mababawasan ba yung kasalanan natin pag nagsisimba tayo? Sa tingin po nila, mababawasan ba yung kasalanan natin pag nagsisimba tayo? Papabawas po ba ng kasalanan ko? Sumagot po kayo. Papabawas po ba ng kasalanan pagsimba? Sa tingin nyo? Di po ba ang pagsimba pagpuri sa Diyos? Ewan po ba? Ang pagsamba, mga kapatid, ito po yung pasasalamat sa Panginoon. Hindi paraan ang pagsimba para mabawasan ang kasalanan. Kasi ang pagbabawas ng kasalanan, mga kapatid, ginawa na ni Kristo. Ano kailangan mong gawin? Lumapit kay Kristo, humingi ng tawad. Magpakumbaba, magkaroon ng panibagong buhay. No po? Pero ang pagsisimba, hindi pagbabawas ng kasalanan. Ang pagsimba, pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen, Brian? Di ba? Kapag nagsisimba, hindi ka mapabawasan ng kasalanan. Di ba? Magpapasalamat ako sa Diyos. Yes! Isang way na rin na mabawasan ng kasalanan. Parang ano? Yung kaisipan mo, maliwanagan. Amen po ba? Para umiwas sa gawang hindi tama. Kasi minsan maraming mga tao, sila'y lumiliko. Sila'y tumataliwas. No po? Nagliliwaliw. Ginagawa, nag-explore. Pero sabi ng Diyos, sa oras ng kahirapan, sa oras ng pangangailangan, sino pa nang tatawagan natin? Ang Diyos. Di ba? Parang nga yung bata yan, sabi ko nga kanina, no po, unang-unang yabang, sabi, ay ma, di ko nag-alala ka. Di ba? Ayoko pabawal, ayoko patunod. Pero sa oras ng abilya, patsepay mubugdan ako. Patsepay tinipanda kakindalan. Di ba sa daan? Ano ba? Wala mong manok yan eh. Yung manok, mga kapatid, pag wala siya dun sa poder ng kanyang tahanan, delikado siya. Tama ba? May mag-hunting sa kanya. Di ba? Kasi bakit? Kapag lumabas yung manok, doon sa kanyang teritoryo, yun nga, pwede siyang nakawin. Pwede siyang matinola. Tama? Pwede siyang kunin ng ibang may-ari. Ganon din tayo. Bilang mga mananampalataya, kapag tayo umalis sa kalooban ng Diyos, delikado. Bakit? Kasi nandiyan si Satanas. Sabi ni Satanas, ay, ako na lang yung sundan mo, sabi ni Satanas. Di ba? Ako, hindi kita babawalan, sabi ni Satanas. Sige, magpakasasa ka. Gawin mo ang gusto mo. Hanggang dumating po yung tayo, mga kapatid, para bang ibinenta na ni Satanas ang iyong buhay sa kasalanan. Di ba? Hindi mo namamalaya, napapalayo ka na. Hindi mo namamalaya, napapariwara na ang buhay mo. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo, huwag na tayong maging matigas ang ulo. Amen? Amen. Alisin natin ang katigasan ng ulo. Lalo-lalo na pagdating sa Diyos. Kaya nga may awitin, sabi niya, I say yes, Lord, yes. Pwede mo ba sabihin sa Panginoon, Lord, yes? Yes po, Diyos. Yes, Lord. O lagi sila sa, ay, ali. Di ba? Kailan mo sasabihin, Lord, opo. Susunod ako. Lord, opo, makikinig ako. Lord, opo, maglilingkod ako. Amen ko ba? Amen. Dapat yun ang ugaliin natin, mga kapatid. Hindi lagi natin sinasabi, ay, ako bisa. Di ba? Saan ka dapat umayaw? Sa tingin nyo, saan kayo dapat umayaw? Sa kasalanan, amen? Amen. Sabi nga ng kasabihan, say yes to God. Di ba? And say no to sin. Para bang yung kasabihan, mga boys ha? Yung kasabihan makikita natin sa daan. Say yes to God, say no to drugs. Di ba? Sabihin natin yes sa Panginoon, mag-no tayo sa drugs. Di ba? Mark, di ba? Iwas ka na dyan, di ba? Di ba? Bawal na gamot. Minsan maraming tao, nandun sila, nagpapakasasa sa bawal na gamot. Would you imagine? Nababalitaan niyo po ba sa mga balita sa Facebook? 3 years old, sinaksak na po ng kanyang stepfather. Nag-away sila na magkasawa. Sinaksak. Pinagdiskitaan yung anak. 3 years old. Would you imagine? Bakit nagawa yun? Kasi nulong sa droga. Maling buhay, maling gawain.
Kaya ano nangyari? Nagkaroon siya ng hindi tamang kaisipan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, maraming mga Kristyano minsan nawawala sa tamang kaisipan. Nawawala sa katinuan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pero sabi ng Diyos, kailangan ka makinig. Kailangan ka pumunta sa simbahan. Kailangan ka maglingkod para ikaw ay maliwanagan. Para matamang yung puso, matamang yung gawain, matamang yung kaisipan. Nasasabihin mo sa Panginoon, nga po, Lord, patawad. Di ba? Hindi ba natin sabihin yun? Lord, patawad. Lord, sorry po. Mahirap pa sabihin sa Panginoon, Lord, sorry po. Maraming mga tao, bakit di sila nananalangin? Kasi akala nila wala silang kasalanan. Di ba? Akala nila wala silang kasalanan. Kamukha sa mga bata. Di ba? May puyat imama na kayong kakapantun. Penitun na ng penitun, meron yun eh. Kaya ba't yan din tanging anak? Eh naman sinabi, ma, sorry. Yan ko na ulitan. Di ba? Sa susunod, uulitin na naman. Nako? Kaya sabi ng Panginoon, maraming mga tao, gano'n. Nagkamali na, napaliwaran ng kanilang buhay, pero pilit pa rin silang bumabalik sa gawain hindi tama. At sa oras ng kanilang huling hantungan, nandun na sa kulungan. Diba? Brad, mga amen. Gusto bang, diba? Hatong kayo doon sa kulungan. Ha? Bakit tayo gusto? Bakit naman kami hatong sa kulungan? Dahil nga, minsan pasaway tayo eh. Kasi nga, minsan matigas ang ulo natin eh. Kasi nga, minsan ayaw natin makinig. Kasi nga, minsan ayaw natin pinagbabawalan. Di ba? Kaya nga sabi ng Biblia, mahalin mo yung pagtuturo. Mahalin natin ang pagtuturo. Mahalin natin ang pagbabawal. Bakit? Kasi nga gusto tayong itama. Eman po ba? Amen. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, matuto tayong makinig. Ako po, pumupunta sa kulungan, mga kapatid. Alam niyo ba yung nasa kulungan, mahirap? Tama? Mahirap sa kulungan. Pagpasok mo pa lang sa kulungan, yung maamoy, hindi na maganda. Di ba? Tapos, no, parang yung nakita ko sa post, di ba? Siga-siga kayo. Pag nasa kulungan, iiyak-iyak ka. Bakit? Kasi pagdating sa kulungan, papaluin ka doon. Bubugbugin ka doon. Kasi ang kulungan, hindi magandang lugar. Tama ba? Kasi nga yung kulungan, lugar ng kaparusahan. Tama ba? Bakit sila nakulong? Kasi sila ay naparusahan. Bakit sila naparusahan? Dahil sa katigasan ng ulo. Ayaw makinig. Napariwara ang buhay. Na po? Ang hirap. Ulo. Na po? Ang hirap na nasa kulungan. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat huwag natin kayain. Na ano? Mag-end up ang buhay natin doon. Sino gusto dito makulong? Wala? Wala? Kung mukha yung aso, tingnan yung aso. Nakakulong yan. Tahol lang ng tahol. Diba? Hirap. Diba? So, anong kailangan gawin, mga kapatid? Kailangan na tayo makinig. Kailangan na natin mahalin ang salita ng Diyos. Kailangan na natin magbago. Kailangan na natin harapin ang Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos. Kasi bakit? Baka dumating po yung punto. Yung buhay natin mag-end up doon sa kulungan. Diba? Anong sabi ng kanta? Diba? Anong kanta ni Freddy Boy? Ha? Freddy Boy? Diba? Nagkatinining, tininining. Diba? Diba alam yung kanta? Sila ka sa mundong ito. Diba? Oh. Saan nag-end up ang buhay niya? Sa kulungan. Pinapasila na lang ng magulang. Diba? Bakit nangyari yun? Dahil sa katigasan ng ulo. Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, makinig tayo. Huwag natin kayain ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, hey, alam niyo ba, every time na tayo lumalapit sa Diyos, every time na tayo nagsisimba, every time na tayo nagbibigay ng oras sa Panginoon, ang Diyos tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ang Panginoon. There is a celebration. Kumapala mga Panginoon, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi ang daming tao nagliliwalin. Ang daming tao ayaw magsimba. Pero ikaw, nagsimba ka. Amen? Amen. Tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit? Kasi nagbigay ka ng oras. Naglingkod ka sa Panginoon. Nako, nakinig ka. Umawit ka. Nanalangin ka. At ngayon, nakikinig ka. Amen? Amen. Bakit kayo nakikinig? Kasi kailangan natin ang pagtuturo ng Diyos. Nako, hindi tayo pwede magturuan dito. Siya kasi. Hindi. Tayo kasi.
Tigas kasi ng ulo ko eh. Di ba? Ayaw ko kasi makinig eh. No po? Pero, could you imagine? Meron pa tayong chance. May pag-asa pa. May pag-asa kung tayo lalapit sa Diyos. May pag-asa kung tayo maglilingkod. May pag-asa mga kapatid kung tayo makikita natin ng Diyos siyang pag-asa, siyang liwanag. At ang gagawin natin, nilalagay natin sila sa ating puso. Could you imagine anong inawit ng choir? Napaganda na inawit ng choir eh. No po? Anong kailangan natin mga bisita sa buhay natin? Tanggapin si Kristo sa puso natin. Diba? Gawin siyang mahalaga. Gawin siyang importante. Bakit? Kasi siya yung kaligtasan. Siya yung may kasiguraduhan. No po? Siya yung nagmamahal sa atin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo ng bawat isa, patuloy natin buksan. No po? Huwag natin isarado ang ating mga paningin. Buksan ang mga mata. Buksan ang mga tenga. Buksan ang mga puso. Tanggapin ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, walang magbabago kung hindi ka aamin. Walang magbabago kung hindi mo tatanggapin. Walang magbabago kung hindi ka lalapit sa Diyos. Na po, pwede pa tayo magpatigasa sa Diyos? Sa tingin niyo, pwede ba tayo magpatigasa sa Panginoon? Mga men, pwede ba kayo magpatigasa sa Panginoon? Di ba minsan nag-hunger strike tayo? Ay, kaya nga mukha na daw, inakapin mga anang patrisyon. Anong mama, puti, alam mo? Iriya ka mamangan. Di nawa rin dumano. Di mama ba? Di rin dumano. Ikaw. Di ba? Ay, pinawal mo ko, inang bisa, inang mabye. Eh, kung tabi na sige, dumaka sige. Diba? Imagine? Kasi ganun yung tao eh, masyado siyang emotional. Diba? Alam niyo ba yung nahihirapan ka huminga? Diba? Sister Jen, yan, naranasan niya, mahirap huminga, sis, diba? Mahirap huminga. Kailangan mo ng dextrose o palixing siya. Diba? Alam niyo ba yung kapag may nahihirapan ka huminga, doon mo makikita yung blessing ng Diyos. Diba? Minsan naiisip natin, para bang last na lang natin hininga. Yung minsan para bang yung puso natin, last na lang natin buo. Diba? Kasi bakit hindi natin pwede masabi ang buhay? Nako? Hindi natin pwede masabi, kaya sabi ng Diyos, habang may oras ka, habang humihinga ka, habang tumitibok ka yung puso, dapat maglingkod ka na sa Diyos. Dapat mag-ayos ka na. Dapat patuloy ka na lumamay sa Panginoon. Dapat matutulog tayo sa dalangin. Dapat umawit na tayo sa Panginoon. Nako, sapagkat sabi ng Panginoon, kailan ka pa? Mga sabi ng awit, kailan pa? Kailan ka pa magsiseryoso? Kailan mo pa ako tutuhanin? Kailan ka pa lalapit? Kailan ka pa magiging totoo? Kailan mo pa ako tatanggapin? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, there is a warning. Nako, at sabi ng Diyos, mga kapatid, there is a joy in heaven. Every time na may taong tumatanggap kay Kristo. Nako, sapagkat nga sabi ng Panginoon, ito yung anak ko na nawala. Pero ngayon, bumalik ulit. Di ba? Ang ganda ng baby bumabalik. Ewan po ba? Ano gusto nyo? Nawawala o bumabalik? Ha? Dapat bumabalik tayo sa Panginoon. Yes, meron kailangan mawala. Ano kailangan mawala? Yung mga bagay na hindi maganda. Di ba? Kagaya yung mga anay. Di ba yung mga anay? Nakakita na ba ng anay? Ano yung purpose ng anay? Anong ugali ng anay? Di ba ang ugali ng anay manira? Tama ba? Ugali ng anay manira. Kakainin niya. Pamukha to, kahoy to. Ngayon ang tunog niya matindi ba? Diba? Matigas. Pero kapag inanay ito, malambot na lang. Tama? Anong ibig sabihin nun? Maninira ang anay. Diba? Di ba may ginagawa sa anay? Anong ginagawa sa anay? Di ba binobombahan ng gamot? Pesticides. Di ba? Ano po? O, lagyan natin. Tayo bilang tao. Ano ka? Perwisyo o kagaanan? Kasi ang perwisyo, nilalagay ng pesticides. Perwisyo eh. Di ba? Dapat tayo kagaanan tayo, amen? Dapat nakakatulong tayo. Hindi tayo sakit ng ulo para sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid sa Panginoon? Tapos, sa Panginoon mga kapatid, kung matigas ang ulo natin, ang Diyos, pwede niya na kunin ang buhay natin. Mali po yung kaisipan, hindi pastor. Di ba? Ang matigas, ano kasi ibig sabihin? No? Yun daw kapag masama ka, hindi ka nadaling mamatay.
Ay, o, ayan, masamang damo. Mahirap mamatay. Ganun ba? Di ba? Masamang damo ko dati. Di ba? Di ba masamang damo, mahirap mamatay, sabi ng mundo? Hindi! Kaya nga maraming tao nagpapakasama. Sabi naman ng iba, yan kasi ang bait-bait mo, kaya ka namatay. Mali! Sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nagiging mabuti, naglilingkod sa Diyos, pahahabain ng Diyos ang buhay mo. Di ba? Kaya maling prinsipyo ang mundo. Masamang damo, mahirap mamatay. Mali po yun, mga kapatid. Kaya kayo mga boys, huwag kayong magpakasama. Amen ba, mga boys? Amen ba? May tatlo. Amen ba? Huwag kayong magpakasama. Magpakabuti na kayo, ha? Tingnan nyo si Mark, nagbagong buhay na. Di ba? Ano po? Sister Jenny. Di ba? Nag-testimony siya. No? Nakahapon daw, nakita siya ng dating nag-alaga sa kanya. Nabigla, tuwang-tuwa. Ah, buhay ka na! Di ba? Napatuwa daw eh. Ay, Jenny, buhay ka na! Di ba? Mababa daw sa tricycle eh. Nakita. Di ba? Kasi dati ang buhay natin ganun eh, hindi maganda. Tama ba? Dati ang buhay natin pangit. Di ba? Dati ang buhay natin taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Pero, kung you imagine, subukan natin maglingkod sa Diyos. Subukan natin magkatiwala sa Panginoon. Subukan natin maginig na salita ng Diyos. Aayusin ng Diyos yung kaisipan natin. Aayusin ng Diyos ang puso natin. Aayusin ng Diyos yung pananalita natin. Aayusin ng Diyos yung ating mga physical na nyo. No po? At ang gagawin ng Diyos, papaguhin niya, gagawin kanyang masaya. Kaya po ba? Gagawin kanyang masaya. Gagawin kanyang maaliwala sa inyong mukha. Di ba? Tayo ka nga, Sir Jenny. Tayo nga, sis. Di ba? Ngayon ano na siya? Bini. Diba? Dati ano siya eh? Oh, pare, what's up? Diba, sis? Sister Mayra, diba classmate? Diba gano'n siya, sis? Para ka mag-Fernando po. Diba? Busa ka na. Diba? Pero kung di magbabaguhin ka ng Diyos, ayusin ng Diyos ang buhay mo. Basta maglingkod lang tayo sa Panginoon. Nga po kaya sa bawat isa, mga kapatid, ang aking panalangin, patuloy tayo lumapit sa Diyos. Patuloy tayo maglingkod. Patuloy tayo gumawa ng mga pamamaraan para tayo mapalapit sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo po ay baguhin. Tayo po ay magamit sa kanyang kalooban, sa kanyang kaluwalhatian. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod. Hindi ibig sabihin mainit, aayaw ka na. Hindi ibig sabihin nagugutom ka, aalis ka na. Hindi ibig sabihin nakita mo yung mga problema, mga karamdaman, hihiwalay ka na. Hindi po, na dapat sa buhay natin, patuloy natin, lapitan ang Panginoon. Patuloy tayo magbigay ng oras. Patuloy tayo maglingkod. No po, ako po bilang pastor, isa lamang po kami naisip sa bawat isa. Magkaisa tayo, pumunta tayo sa simbahan, sa isang layunin, para ang Diyos patuloy natin itaas sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Patuloy natin itaas ang Diyos sa buhay natin. Patuloy tayo maglingkod. Patuloy tayo mag-anyaya. Di ba? Sa inyo gustong gamitin yung pag-aanyaya nyo? Ha? Sa inyo gagamitin yung pag-aanyaya nyo? Yung pag-influensya ninyo? Sa kalokohan? Sa kayo mag-aanyaya? Sa sugal? Sa kayo mag-aanyaya? Sa paglilingkod? Diba? Kayla, Patricia, sa kayo mag-aanyaya? Ha? Sa inyo gusto mag-aya? Di ba napaganda mag-aya? Tara, punta tayo sa church. Tara, simba tayo. Tara, maglingkod tayo. Tara, maglantay ng oras. Tara, manalangin tayo. Di ba? Di ba sa oras ng pangangailangan? Sa oras ng problema? Anong yung paanyaya mo? Tara, manulak ang buboy. Di ba? Minsan ganun yung paanyaya eh. Tara, manakota na mo. Di ba? Tara, sugata mo. Bata mo tuhod. Maling paanyaya. Sa oras ng problema, sa oras ng ginaharap, sa oras ng matinding pagsubok, dapat magyaya tayong manalangin. Amen? Amen. Dapat ayayain mo manalangin. Di ba? Meron ka nakausap, natindi ang kanyang problema. Sige po, pag-pray po natin. Ilapit natin sa Diyos. Amen? Yun ang maganda eh. Yun ang sinyalis na tayo lumalago sa Panginoon. Yun ang sinyalis, mga kapatid, na naunawaan natin anong nais ng Diyos sa ating mga buhay. Na tayo po, ang bukang bibig natin, ang Diyos, pwede niya tayong baguhin.
Ang Diyos pwede tayong ayusin. Ang Diyos pwede tayong gawing masaya. Ang Diyos pwede tayong bigyan ng kagalingan. Ang Diyos na po, pwedeng ayusin ang ating pamilya. Na po, alam niyo ba ang Panginoon, kung tayo babalik sa Kanya, kung tayo lalapit sa Kanya, ang Diyos tatanggapin tayo. Dalawang kamay. Kahit na makasalanan ka, marami kang pagkukulang. Ang Diyos, welcome ka niya eh. Diba? Hindi ka niya welcome ng pamalo. Na po, hindi ka welcome ng kurot. Hindi ka welcome ng anumang bagay. I-welcome ka ng Diyos na open arms. Bukas kamay. Yayakapin ka ng Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, masaya ako. Kasi uli lang bumalik. Na po, kaya ako po bilang pastor, masaya ako every time na may mga Kristyano na bumabalik muli sa kanilang paglilingkod. Dahil nga sinasabi sa inyo, ang paglilingkod sa Panginoon, minsan nandiyan sila, minsan wala sila. Minsan puno ang simbahan. Hindi kasi natin masabi. Di ba? Kaya nga ano lagi namin panalangin, lahat tayo magkaroon ng puso. Magsimba. Alisin ang mga dahilan. Alisin ang mga excuses. Bumangon sa higaan. Maglaan ng oras para maglingkod sa Panginoon. Na po, kaya sabi ko ng ating pinag-aralan mga kapatid, ano kailangan natin gawin? Huwag natin gayahaan na maging kamukha tayo ng batang ito. Hindi matigas ang ulo. Ayaw na binabawalan. Ayaw na pinagsasabihan. Na po, nasabi ng Bible, salita ng Diyos, mahalin natin ang pagtuturo. Dahil kapag tayo may nagtuturo, tayo matututo. Ang pagbabawal, ito'y senyales ng pagmamahal. Amen? Kaya kapag di kayo binabawalan, ibig sabihin, di na kayo mahal. Kaya dahil binabawalan kayo, tinuturo kayo, pinagsasabihin kayo, bakit? Kasi mahal kayo. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, magpatuloy lang tayo maglingkod, mga nanay na nandito, mga kabataan, mga men, mga ladies, mag-ayos tayo ng buhay, magbago tayo para sa Diyos. Sa aming mga bisita, patuloy lang kayo maglingkod sa Panginoon, magbigay ng oras. Hindi naman mahabang oras ito, konting oras lang. Pero alam niyo ba, sabi ko nga kanina, ang oras na ito yung oras na pinakamalaga. Ay ginagawa mo sa iyong buhay. Bakit? Kasi oras ito, oras para sa Diyos. Diba? Oras para sa Panginoon, Brother Mark. Brother Brian. Brother Jemak. Diba? Brother John Lloyd. Ang oras na ito ay oras para sa Diyos. Hindi oras na nakakainip. Nainip po ba kayo? Nainip po ba kayo? Minsan bakit ang isang Kristyano, pagdating sa simbahan, naiinip siya? Kasi nga, yun ang goal ni Satanas. Gusto ni Satanas, mainip ka. Gusto ni Satanas, huwag ka makinig. Di ba? Di nyo ba napapansin? Pagdating sa ibang bagay, di ka naiinip. Pero pagdating sa simbahan, naiinip ka. Bakit? Kasi nga, may kalaban tayo sa Satanas. Pilit na gumagawa ng paraan para ano, lumayo yung puso mo sa Diyos. Para ano, yung pandinig mo, sarado mo sa Panginoon. Na po, para ano, mabalin yung attention mo sa ibang bagay. Pero sabi ng Diyos, dapat hindi. Huwag natin hayaan. Patuloy tayo makinig. Patuloy natin buksan ang ating mga mata, mga tenga. Na po, mga puso, pagdating sa salita ng Diyos. Kunting minuto lamang, pero sa Diyos napakalaga. Kaya challenge po this morning, ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod. Dito na po tayo sa month of April, first week. Na po, maghahanda tayo sa darating po na church anniversary. Amen po ba? Amen. Kasama po ba namin kayo sa aming church anniversary? Amen. Na po, parang kailan lang. Diba? Sister Elizabeth, mag 1 year na yan. 1 year na. Na po, sabi niya kanina, April ka nag-start ng church. April? Could you imagine? Na po, si Nanay Julie. Wala pa kumain sa tatay. Sa July siya. Oo, pagkatapos ng anniversary. Doon siya nakapag-church. Could you imagine? Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, sana tayo lahat magsama-sama sa church anniversary. Amen? Paghandaan natin, mag-practice tayo. Amen? Yung mga awitin, mga langit. No po, at higit sa lahat, magpakatapat tayo sa Diyos, mga men. No po, tayong lahat, patuloy tayong bumalik. Bumalik tayo. Walang nakakahiya sa pagsamba. Walang nakakahiya sa muling pagbalik. Dumating man yung tayo malamig, huwag tayong mahiyang pumunta sa simbahan. Bumalik ka ulit. Hindi ka na mababawalan ni pastor. Di ba? Tuwang-tuwa nga eh. Every time na may bumabalik, kagaya ang Panginoon, tuwang-tuwa siya. Every time na meron isang Kristyano muling nagsimba, muling naglingkod, muling nagpagamit sa Panginoon. Kaya ang panalangin ko po, Diyos, sa buhay po ng bawat isa, patuloy lang tayo maglingkod. Amen po ba? Makinig tayo, amen? Makinig tayo. Na po, tanggapin natin ang Panginoon, ang pagtuturo ng Diyos. Damiin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Na po, at ang kailangan natin gawin, patuloy natin sabihin sa Panginoon, Lord, opo, susunod ako. Pwede po ba natin sabihin yan? Lord, susunod po ako.
Sabi po nga natin, ready, go? Mga men. Mga may inay. Nakasan nyo, no? Lord, susunod po ako. Sabi nyo nga, ready, go? Lord, susunod po ako. Sumunod tayo sa Panginoon. Narinig ng Diyos ang ating mga boses. Pag sinabi natin sa Panginoon, Lord, susunod po ako, huwag natin tawanan ng Diyos. Mag-iseryoso tayo. Sumunod talaga tayo. Huwag natin ibaliwala ang Panginoon. Sapagkat sabi ng Diyos, sa oras ng pangangailangan, ako rin naman ang tatawagin. Kaya habang wala pa doon, di ba? Huwag mo nang hayaan na umantog pa doon. Maglingkod na tayo ng may katapatan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sana po, panalangin ko. Patuloy na tayo maglingkod sa Diyos. Tayong lahat, magsama-sama para itaas ang Panginoon sa ating mga. Tayong lahat ito tumayo. Resource of this. Sige po, bow our head. Close our eyes. At manalangin sa umaga po dito, magdilang-ilay. Napakasimple lamang po ng pananalita ng salita ng Diyos, lalo na po sa aming mga bisita, ng nais ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Patuloy tayong lumaban. Patuloy tayong makinig. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Sapagkat ang daming tao ayaw na makinig. Ayaw